soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, natitirang araw ng July 2026. Kuha tayo ng 5 nito. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami din pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details, ilalagay ko dyan sa video yung aking FB o punta kayo sa aking description below o sa FB ko, ay sa YouTube, nandyan yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa detalye sa messenger ng personal reading. General reading, hindi mo to personal reading ha. Tingnan natin. Kuha tayo na iyong angel. Nagulat ba kayo? Sorry. Angel number mo, pwedeng nakakita ka ng mga angel number or related sa itong number na ito. Yung angel mo ha, may nakakita ka, ibig sabihin, ay, merong siyang mensahe sa iyo. Uy, meron kang 0110, belief system, and for blessing in disguise. Ulitin ko na lang ulit kung ano yung blessing in disguise. Hindi ko alam kung ano ko na sa inyo. Blessing in disguise, ibig sabihin, ito yung sitwasyon na mga bagay na hindi mo inaasahan. Mga ganyan. Halimbawa, sasakay ka sana ng bus pero hindi ka nakasakay. Blessing in disguise kasi pwedeng yung bus na yon is mas malilate siya or may mananakawan ka doon. Ibig sabihin, blessing in disguise. Hindi ka pinasakay ng angels mo kasi blessing in disguise. Kasi ayaw niyang mangyari sa iyo yun. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. O may nakilala kang tao, ganyan-ganyan. Blessing in disguise, yung nakilala mong tao na yon, siya pala yung sasagip sa'yo sa aksidente na pwedeng maganap sa time na yun, yung mga ganun sitwasyon, no? Yan, basta mga ganun ng blessing disguise. So, kaya merong blessing disguise, may utang ka, tapos out of nowhere, biglang may sumulpot na kakilala mo, may sumulpot na kamag-anak mo na ganyan-ganyan na mabait siya, ganyan, tinulungan ka, yung mga ganun sitwasyon. Okay? Okay, we have the 44488. Oh, so this is you, no? Ito yung sarili mo, think to your future, kailangan mo talaga alagaan yung sarili mo kasi andito rin yung belief system. Ganyan, kailangan is i-reveal din mo or buuin mo yung sarili mo, kung ano man mga sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon o nahadon ka sitwasyon na magkakaroon ka ng pagbubuo ng sarili o may mga bubuin ka na sitwasyon. Ano? Yan. Obstacle, hardship, strength, building character experience. There's might be some difficulties ahead. Kung ano man yan, kung saan man yan, relasyon, o pera, kung sa family, ganyan. But you will push through, or sa sarili, pwedeng sa sarili. But you will push through. O, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Kailangang rebuilding mo talaga yung sarili mo. You get this. If you have been struggling or feeling lost, the wind of change will blow in your favor if you've been suffering or feeling lost. Sabihin, tutulungan ka ng guide mo. Igayahan dito si blessing in disguise, di ba? Explain ko sa inyo. Something may fall apart, but you're building the framework for something much better hanging there. Ooh! Congrats! Kung ano man yung mga nire-rebuild nyo ngayon, kung ano man yung sitwasyon na binubuo nyo ngayon, you will be success kasi dahil tutulungan kayo or may taong makakatulong sa inyo sa sitwasyon mo. Physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, health issue, family, kahit saan, relationship, something ano. Congrats! Meron kang 43, you have the Capricorn, 4 again, oh. Oh, 4. Oh, di ba? Ibig sabihin, the revert and the new beginning. And also, Capricorn and Virgo, maring connected ka sa kanila. Okay, unahin natin si 43, ha? Okay, this is your angel. Diba sabi sa ni angel? Okay, we have 43 siya. Also, this is a 7. Ibig sabihin, 43, 4 din siya. Ibig sabihin, this is awareness situation, ano? Kung magawid ko sa 4 kasi is awareness din kasi yan. Awareness situation sa lahat. Sa lahat. Sa mga salita mo, action, movement, decision, sarili, physically, emotionally, spiritually, ganyan. Andun yung point na yon. And then also, is kailangan mo talaga na magkaroon ng paninindigan in some aspect of your life or sa lahat. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Yun. Pwedeng sa iba sa inyo is mas magiging busy kayo ngayon
or marami kayong gagawin, may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin sa iba sa inyo, kasi we have the fame, ibig sabihin, mas marami pang makakakilala sa'yo, or kilala kang tao, o kaya is may mga makikipagsalumuha sa'yo, ganyan. May mga kasikatan yung iba, no? O pwede rin naman kilala ka talaga sa trabaho mo, di ba? Kumbaga, you have an ability. O kaya is pag-uusapan ka na nandun sa point na yon. So, nakita ko dito. Siyempre, handun yung point na there's a lack, growth, achievement. Ako nakita in abundance. Ganon sa iba. Sa iba ito extension to. Sa iba naman, mga positivity na magaganap sa buhay mo. Kasi nag-apat to. Tapos, andito rin yung 4 and 7. Diba? Tapos, andito pa si 4. Dito yung mga positivity. Sa iba sa inyo, may sitwasyon, parang blessing in disguise, higit sa hiling mo darating. Ate, ano ba yun? Halimbawa, humihiling ka na, siyempre, gusto mo talaga mag-travel, di ba? Pwede mag-travel ka. Gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, pwede makakapag-trabaho ka sa ibang bansa. O gusto mo ng bagong trabaho, pwede makakahanap ka ng bagong trabaho, makakahanap ka ng bagong relasyon. Diba? Mga ganun. Or handun yung point na isa-shake up ka ni universe sa isang sitwasyon mo para magising ka dun. Ganyan. Kasi torotot to eh. Nandun yung point na yon. Totorototen ka niya. Totorotot. Huwag naman sana sa relasyon, di ba, may nagtotorotot, naku po, bugbugin nyo. Eh, kung ikaw yung gumagawa nyo, bugbugin mo yung sarili mo, syempre, di ba? Yun. No, kaya gigising ka ni angels mo, ni universe. Kaya nga dito si rebuilding, di ba? O kaya halimbawa meron ka nakausap with ka blessing in this case, may nakausap ka na tao na siya yung makapagbigay sa ng enlightenment. Diba? Siya yung makapagbibigay sa iyo ng kaliwanagan na kailangan mo palang gumising sa iyong sitwasyon, mga ganang sitwasyon. Yan. Also, di sa success situation. So, iba dito paninindigan yan, ha? Manindigan ka. And also, we have the 4 again. Ibig sabihin, ikaw pa rin ito. Always think to the future. Kailangan, huwag ka magpapastock. No? Huwag ka magpapastock. Alam ko, may mga dissatisfaction in life. Natural yon, but still, you need to aware, taking action, moving forward, and doing your passion. Siyempre, kailangan yung motivation. Also, this is a revert situation. Ibig sabihin, kailangan mo mag-revert. You need to start a new beginning into your life, no? Kasi handito sila 4. Ibig sabihin, handito rin yung point of paglaya sa sitwasyon, no? Ilaya or paglaya para sa iba. Yun na nakita ko. Sabi sa inyo, maaaring na doon may mga bago kayong idea, mga bagong project, ideas, or bagong trabaho, ganyan, bagong passion, bagong activity, mga bagong gagawin, ganyan, sa iba. And also, ando yung point na sabi sa inyo is umaasa kayo na makakamit nyo yung sitwasyon o yung hinahangad nyo sa iba sa inyo. Ando yung pag-asa o umaasa kayo, no? Pwede rin yung iba sa inyo parang either may papagawa kayo ng bahay, paparenovate ng bahay, bibili ng bahay, basta tirahan siya, no? Kung condo yan, tirahan pa rin yung bahay pa rin yun, okay? Mga ganyan, o lilipat ka ng bahay for a while, for a better, mga ganyan, sa iba sa inyo, or someone who's connected. Sa iba sa inyo, mga buntis yan. Buntis, manganganak, mabubuntis, or may taong kukonect sa'yo, or may taong nakakonect sa'yo na ganun ang kalagayan niya. Also, have the Capricorn and the Virgo, connected ka ba sa kanila? Pagdating kay Capricorn, when it comes sa iyo, is nahandun, well, pareho kasi siya, no? Pareho siyang earth sign. Yan. Pareho siyang earth sign. So, nakita ko dito with comes an earth sign kasi is nahandoon yung be grounded, no? Kung baga magpasalamat ka, so pasasalamat sa mga anong blessing na meron ka at pahalagahan mo yon actually, no? Nandun yung point na yun. Sa iba sa inyo, handun yung pagiging or you need to be practical. May taong materialistic, ha, ibig sabihin, marami ibig sabihin ng materialistic kasi hindi lang kasi siya yung bibili ng ano-ano, ganyan-ganyan. Ibig sabihin din nun is pagiging magastos or mas maraming lumalabas dan sa pumapasok na pera. Okay? Kaya nahandito si Virgo. Handito yung tulong ni Virgo. Kumbaga, na kailangan hindi naman tulong ni Virgo, kumbaga energy ni Virgo, no? Pero ikaw pa rin ito, baka sabihin mo ganyan. Ano yung pagiging ni Virgo na kailangan mo maging practical in any situation into your life, no?
na doon sa point na yon. And syempre, be loyal, focus and loyal, be loyal to start a new beginning to your life at to a new beginning situation, no? Nando sa point na yon. Kailangan mo rin kasi mag-action. Huwag lang suwag ng suwag, no? Huwag lang gamit ng gamit ito. Kailangan mo rin maging feminine or kailangan mo rin na pag-isipan yung situation. Yan, iba sa inyo, hindi yung pagmumuni-muni, no? Maaari may mga minumuni-muni kayo, may mga iniisip kayo, ini-illusion kayo. Focus ka lang sa mga sa main concern mo, know your purpose, ganyan. Dapat nahandoon yung point na yon at lakasan mo din yung loob mo, no, sa iba sa inyo. Dito, be dependable situation. And then also, basta be loyal talaga sa bagong simula or sa mga bagay na bubuuin mo ngayon, ha? Yun ang nakita ko sa'yo dito. And sa mo, meron tayong malicious, oh. Ay, nasa sa'yo rin si Ki, oh. Nasa sa'yo talaga to, yung pagbabago. Nasa sa'yo si Ki, depende kung saan mo gagamitin si Ki. Kasi may mga mag-a-unlock sa'yo eh, nag-a-unlock na. Ibig sabihin, may enlightenment, may mga magbubukas sa pintuan sa'yo, mga mag-a-unlock. Also, yung change ng destiny mo, nasa iyo yung susi, yung answer na hinihiling mo, nasa sa'yo rin siya. Nasa sa mga kamay mo, no? As in, nasa iyo, kung saan mo gagamitin yung susi na yan. Kung gagamitin mo ba siya or hindi, or nandito ka na lang kay poison. Umiwas ka sa mga bad habit. Umiwas ka sa mga taong toxic, sa mga sitwasyon na magiging toxic, sa mga sitwasyon o tao na mahata ka pababa. Umalis ka sa ganon o umiwas ka sa mga ganon, no, sa nakikita ko dito. Kasi malalason ka, oh. Kaya handito rin si Torotot, diba? Mag-ingat ka. Kailangan mo talaga na manindigan. Kailangan mo mag-aksyon, no, sa mga desire mo. Kaso kung malulunod ka sa isang sitwasyon o maaakit o mapopoison ka ng sitwasyon, yan, talo ka. Nasa iyo, basta tinabihan pa nga siya ni Kiyo. Talo ka. Ingat ka. Iba dito may magaling magsalita. Mag-ingat ka sa mga taong magaling magsalita. Kasi baka hindi mo napapansin. Naaakit ka at naa-attract ka na pala. Nalalason ka na, nalalason na yung utak mo. Mga tao mambobola, mga tao na tuso, mapangdinglang, ganyan. Lilinglangin ka, ingat ka. And meron kang 44, 59, 14, 25, 73. Okay. Dito sa situation mo is nagme-meditate pa kayo? Iba sa inyo maybe nandun yung point na mas makakaramdam ka ngayon ng peace of mind, no, sa iba sa inyo. Or pwede rin kasi na mas matatauhan ka to invest more to yourself, physically, emotionally, spiritually. Pwedeng nahando sa point na yon sa nakita ko dito. So, iba sa inyo kasi andito rin kasi si stress. Ibig sabihin is, masyado kayong stress, anxiety, and depression. Pwede may mga pinagkaka-stress kayo. Pwede rin kasi yan sa pera, sa family, sa mga nasa paligid mo. Pwedeng nahando sa point na yon, di ba? O sa mga investment mo, sa hinihintay mo na bunga, hinihintay mo na result, yan, hinihintay mo na i-harvest mo, no? Pwede nga. So, iba sa inyo, lack of sleep lang kayo siguro. Baka may mga kinaka-stress, kinaka-worried, or kulang kayo sa tulog. Kung kulang, magbawi kayo. Diba? May mga sitwasyon na pwedeng mapipressure din kayo, no? Pwedeng sa trabaho, sa mga nasa paligid mo. Medyo iwasan mo lang ito. Mag-ingat ka, sa mga sabi ko, diba kanina may pangluloko, pangliling lang pangluloko. Also, we have the robbery. Ibig sabihin, either may tao na lulukohin ka niya, aamuhin ka niya, tapos lulukohin ka pala niya sa pera, di ba? O kaya is mananakawan ka. Yan. Marami klase kasi yung pagnanakaw eh. Pwedeng pagnanakaw na hindi mo mapapansin, pagnanakaw na alam mo or malalaman mo, mga ganun. Ingat ka pa rin. Syempre, ando rin yung point na may mga taong hindi magiging unfair or mga tao na hindi same page, ganyan. Kaya isa rin yun sa baka ikaka-stress mo. And may darating na sitwasyon na maaring you need to prepare. Yan, pwedeng may mga bagong trabaho, bagong project, bagong creation, o may mga bago kang gagawin this time sa buhay. No, may beginning. And
try to invest more to yourself. Kung kailangan nyo na mag-ipon na kayo. Sinasabi dito, and be prepared and ipon. Hindi rin yung kailangan mo rin kasi magkaroon ng arrangement or magkakaroon ng mga arrangement situation sa trabaho mo man yan, sa family mo man yan, sa karelasyon mo man yan, sa kumpanya mo man yan, or may tao na they want arrangement, or kung sa sarili mo is this is the time to start to arrange any situation into your life. Okay? Nandito kasi si gain. Yan, magkakaroon ng mga gain, pero depende kasi siya sa action no? Kasi handun yung profit, ibig sabihin, it depends, it's up to you to make it happen. Kung nagsipag ka, nag-ipon ka, nagpursigi ka, nanindigan ka, well, you will harvest na maganda, pero kung hindi naman, eto ka, stress ka, diba? Andito ka sa dalawang to. Kaya, sa ngayon, kung nangyayari yung sa iyo ngayon, you need to prepare. This is a time to start a new beginning, awareness, para mas maging maganda yung harvest mo. Pero, habang tumatagal at you are ready at babaguhin mo yung sarili mo with the faith in the birth, tsaka itong apat na to, makaka-harvest ka raw. Makaka-harvest ka daw ng maganda. Ibig sabihin, may magandang profit na situation, no? Yun. Basta mag-ingat na lang din kayo. Sa relasyon, ingat din kayo. Kasi pwedeng maikaka-stress ka o hindi pagkakaunawaan o may mga tensyon na hindi nare-resolbahan pa sa iba sa inyo. Or may mga sitwasyon na mahahata ka ng nakaraan sa iba, sa trabaho, ganun din. Kasi may mga tao nagmamatsyag o may mga tao na, pwedeng ikaw rin kasi nagmamatsyag ka, no? O may mga taong nakatingin talaga sa iyo sa mga kilos, gawain mo o mga bagay-bagay mo sa iba sa inyo. Yun, ingat ka o be prepared sa stress. Huwag ka dito ha, sa'yo yung susi. Labas na nga natin yan. Nasa sa'yo yung susi, mag-ingat ka na lang. Gamitin mo ng tama yung susi mo, ibig sabihin may mga darating na opportunity sa'yo, ano? Yeah, may darating na mga opportunity, project, pera, ganyan sa iba. But still, mag-ingat ka sa pera. Kasi andito si stress siya kasi robbery. Yung mga buntis ba? Ay, nasabi ko na pala yun. Yun. Buuin mo muli yung sarili mo ha. Kasi andito ka na sa readiness eh. Arigato namaste, God bless.